Hi guys! Ngayong araw ay gagawa naman po tayo ng kikiam. O ikaw ba ay mahilig sa kikiam kagaya ko? Naku, kung ikaw ay mahilig sa kikiam ay bagay na bagay sa iyo ang ating recipe ngayong araw dahil ngayong araw ay gagawa tayo ng homemade sardines kikiam. So samahan mo na ako magluto! So, let's get started. So, dahil nga sardines kikiam ang ating lulutuin ngayong araw ay gagamit po tayo dyan ng isang lata ng sardinas. Ang ginamit ko po dito ay ligo na spicy po siya. Pero any kind po ay pwede po kayong gumamit dito ng sardinas. So, ang gagawin po natin, isasalin lamang po natin itong ating isang lata ng sardinas sa isang malalim na lalagyan para mas madali po nating mapirat or madurog itong ating sardinas. So, ayan, durugin lamang pong mabuti at gumamit po ako dito ng tinidor para mas madali pong madurog yung ating isda. Then, after po niya, narito po yung ating mga sangkap na gagamitin. Bali, ayan po lahat ang ating mga ginamit na sangkap. Gumamit po ako dyan ng mga simpleng sangkap lamang po at sure po na makikita po ito sa inyong kusina. Then, kapag nailagay na po yung mga sangkap, ay haluin lamang pong mabuti. Ayan, para po well combine yung ating mga sangkap na inilagay dito sa ating sardinas. Ayan, haluin lang po ng haluin at naglagay po ako dyan ng konting tubig. Bale, doon ko po inilagay sa lata yung konting tubig para mas mahugasan or mas lumasa yung pinakang sardinas natin. Bale, 1/4 lang po dun sa ating lata ng sardinas ay nilagay ko pong tubig. So, kapag ganyan na po ay mas maganda po kung mamasahin po natin ito gamit ang kamay. Siyempre po, make sure lang na malinis po yung ating kamay. Bali, kailangan po dito ay matyaga ang pagmamasa para maging maganda po ang kalalabasan ng inyong kikiam. So, ito po ay aking minasa sa loob ng 5 minuto. Mas maganda po yung masang-masa para pantay na pantay lahat ng ating inilagay na sangkap dito sa ating sardinas. So, ayan, kapag namasa nyo na katulad po nito, nasa 5 minuto ko na po siyang minasa. At kapag ganito na po, ay pwedeng-pwede na po. At kailangan po ganito po ang itsura ng ating gagawing kikiam. Ganyan po ang ating pinakando dito sa ating kikiam. Then, after po niyan, ay pwede na po nating masahin or pwede na po tayong maghulma ng kikiam. Ang kailangan lang po natin ay lalagyan natin ng konting mantika or oil itong ating paglalagyan ng kikiam para hindi naman po siya dumikit. So, ayan po at sundin lamang po yung aking gagawing proseso dito para sa paggawa ng kikiam. Bali, yan, ganyan lang po kalaki yung aking gagawing kikiam. Pero kung gusto nyo po na mas maliit pa, ay okay rin naman po kasi yan po ay lalaki pa naman kasi naglagay po tayo dyan ng baking powder. So, bali, ang paggawa po niyan, ibibilog-bilugin nyo po muna. Then, medyo ipa-flatten nyo po gamit ang inyong palad para magkaroon ng shape na katulad ng sa kikiam, kagaya po nito. So, ayan, meron na po tayong nagawang isang piraso ng kikiam. O, diba, napakadali lang at nakakatuwa po itong gawin, mga mamshi. Kaya gawin nyo na rin yan. So, ayan po, ibibilugin nyo lamang hanggang ipa-flat katulad ng sa kikiam hanggang sa magmukha na po or maghugis kikiam na lahat itong ating dough. So, ayan, nakapaghulma na tayo ng ilang piraso ng kikiam. Actually, guys, meron pa po akong ihuhulma ng kikiam doon. Hindi ko lahat nabilog or namasa na katulad nito. Pero, sa araw na ito ay okay na po yung ganyang kadami. So, papainit po tayo ng mantika at syempre, isa-isa po nating ihuhulog yung ating ginawang kikiam. Bali, maglalagay po tayo dyan ng konting space kasi yan po ay magdodoble po ang laki. Kaya kung ito po ay inyong ibebenta ay medyo bawasan nyo po ang laki dahil ang ginawa ko po ngayong araw ay mas malaki kumpara dun sa nakasanayan nating kikiam. So, ayan, nakikita nyo habang tumatagal ay lumalaki na or dumodoble na yung laki ng ating kikiam. So, ayan, alagaan lamang sa pagbabaligtad or paghahalo para magpantay ang pagkakaluto dito sa ating kikiam. Then, kapag ganitong golden brown na, ay pwedeng-pwede na pong hanguin. O, diba? Meron ka ng instant kikiam, basta meron kang sardinas at ilang mga sangkap sa iyong kusina ay achieve mo na ang kikiam. Pero syempre, mas masarap ang kikiam kung merong
manong sauce or dipping sauce. So, para po sa ating dipping sauce ay ito po ang ating mga sangkap na gagamitin. Gumamit po ako dyan ng 1 medium onion, 3 tablespoon na vinegar, 2 tablespoon na soy sauce, 3 tablespoon na sugar, and 1 tablespoon of cornstarch. So, ayan po yung ating mga sangkap at naglagay rin po ako dyan ng asin, hindi ko na nga lang po siya nakunan. Depende na po sa inyo yung kung gaano kadami ang asin, pero yung 2 pinch of salt ay okay na po. So, kapag na-dissolve nyo na po yung cornstarch ay saka nyo po lagyan ng 3/4 cup of water. Then, kapag paghalo nyo na po ay saka nyo po buhayin ang kalan. At habang niluluto po yan ay kailangan po ay alaga po sa paghahalo. At naglagay din po ako dyan ng half teaspoon po na paminta. Pwede rin po kayo dyan maglagay ng sili kung gusto nyo po na mas maanghang pa ang inyong gagawing dipping sauce. So, ayan, kapag ganito na po kalapot ay pwede nyo na pong hanguin at pwede ka nang magsawsaw ng kikiam. O, diba, napakadali lang gumawa ng dipping sauce para sa ating kikiam. Ito pong sauce na ito ay pwede sa lahat ng tusok-tusok. Alam nyo guys, itong ating ginawang sardines kikiam ay talaga namang hindi magpapahuli or magpapatalo dun sa nakasanayan nating kikiam. For me nga, mas gusto ko ang lasa niya, para sa akin mas masarap siya kumpara dun sa nabibili nating kikiam. Lalo na nung pinartneran ko siya nitong aking ginawang sariling dipping sauce. Sundin nyo yung dipping sauce ko guys, ang sarap niya at bagay na bagay dito sa aking ginawang sardines kikiam. So, ayan na po guys. So, kung nagustuhan mo ang aking recipe ngayong araw na sardines kikiam, please don't forget to like and subscribe at i-follow mo na rin ako sa aking Facebook page, Chia X Sandoval. Thank you for watching!